DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Miyerkules 6 sa buwan ng Marso 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo po muna mga kasama sa 2 oras na balita at talakayan. Ito po si Yuel Reyes para sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, amihan patuloy na humihina. Mas mainit na panahon asahan sa mga susunod na araw. Barko ng Pilipinas, China, nagkabanggaan sa Ayungin Shoal. 4 na Pinoy sugatan sa water cannon incident. Kamara gagayahin ang Senado. Ikinakasari ng posibleng pag-aresto kay Kibuloy kapag hindi sumipot sa pagdinig. Pangulong Bongbong Marcos kabilang sa most influential, closely watched leader sa Southeast Asia ng isang Australian think tank. Mga naunang transaksyon ng National Food Authority sa pagbebenta ng bigas, iimbestigahan din ng Department of Agriculture. 4 sa 6 na mangingisdang nawawala sa lumubog na bangka sa Southern Leyte, patuloy na pinaghahanap. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong March 6, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast sa DZRH News Television sa higit 1,000 cable providers at kasama rin po natin ang ilang aksyon radyo at radyo natin stations nationwide. Ito po si Yuel Reyes sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita. Asahan ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa, epekto ng easterlies habang nagpapatuloy ang paghina ng northeast monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, mainit at maalinsangang panahon ang mararanasan sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil sa easterlies o mainit na hangin nagmumula sa Pacific Ocean. Partikular po itong mararanasan sa Davao Region, Surigao del Sur, Cagayan, Isabela at Aurora. Maging ang Metro Manila at kalapit na lalawigan ay apektado rin ng easterlies at localized thunderstorms. Kaya asahan ang bahagyang pag-uulap ng papawirin at pulupulong pag-ulan at pagkidlat. Samantala may namamataan ding cloud clusters ang Pag-asa sa silangang karagatan ng Mindanao na posibleng magdala ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Wala ring inaasahan ng Weather Bureau na anumang sama ng panahon o LPA na maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang linggong ito. 9 na minuto makalipas ang 4:00, sapat pa rin ang supply ng tubig kahit bumaba na ang level ng tubig sa Angat Dam. Ito ang sinabi sa DZRH ni Engineer Patrick Dizon ng MWSS sa harap ito ng mga naiulat na pagbaha pagbaba ng supply ng tubig sa Angat Dam dahil sa umiiral na El Nino. Ayon kay Dizon, normal na lamang ang naitalang pagbaba ng 18 cm kada araw sa reservoir ng dam. Lalo't pagdating ng June hanggang July ay aakyat na muli ang elevation dahil magsisimula na ang tagulan. Samantala, inaprobahan na ng National Water Resources Board o NWRB ang pag-allocate ng 50 cubic meter per second of 4.3 billion liters ng tubig kada araw sa supply. Dahil sa ngayong pong March po, ang ating allocation po na inapprove ng ating National Water Resources Board ay 50 cubic meter per second. So yung 50 cubic meter per second sa layman's term po, para sa kaalaman po ng nakikinig po sa ating programa, ay equivalent po niyan is nasa 4.3 bilyong litro ng tubig kada araw. Yan po yung kailangan po natin
para continuous po yung supply ng tubig po natin sa ating mga customers. Kasi sa ngayon po ay 90% ng ating pangangailangan po na tubig dito sa ating Metro Manila at karatig na probinsya ay nanggagaling po sa Angat. Yan po ang tinig ni Engineer Patrick Dizon ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Magandang umaga, Pilipinas! Labing isang minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, nagkabanggaan ang barko ng Pilipinas sa China Coast Guard habang nasa resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal. Ayon kay Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, nagresulta ito sa minor structural damage sa BRP Sindangan, isa sa dalawang escort ng resupply mission ng AFP sa Sierra Madre o BRP Sierra Madre. Sinabi ni Tariela na dumanas ng mapanganib na pangmamaniobra at hinarang ng China Coast Guard vessel at Chinese Maritime Militia ang PCG vessel. Oktubre 23, 2023, nang banggain din ng CCG vessel ang isang kinontratang supply boat ng AFP sa Ayungin Shoal, kung saan dito nga po sakay si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. Nitong Lunes lamang sinabi ni Pangulong BBM na papalag ang Pilipinas sa China. Oras na ipagsawalang bahala nito ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Sa kaugnay na balita, 4 ang sugatan sa pagkanyo ng tubig ng China Coast Guard sa supply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nabasag ang windshield ng Unaiza May 4 na nagresulta ng minor injuries sa 4 na Pinoy personnel. Ginamot sila ng mga crew ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard na sinagi naman ang CCG vessel halos 2 oras bago ang water cannon incident. Kinundina ng National Task Force for West Philippine Sea ang unprovoked acts of coercion at dangerous maneuvers ng mga barko ng China na naglagay sa alanganin sa mga Pilipino. Kinwestiyon din ito ang sinseridad ng mga panawagan ng China na magkaroon ng mapayapang dialogo para maibsa ng tensyon sa teritoryo. Naging matagumpay naman ang resupply mission ng isa pang AFP contracted boat na Unaiza May 1 sa BRP Sierra Madre. 13 minuto makalipas ang alas 4 sa kaugnay pa rin pong balita, kahit may resibo ang Pilipinas, abay itinanggi ng China na hinaras at binuli na naman nila ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, walang nangyaring anumang harassment sa pinagtatalunang teritoryo. Diniin nito na ang ginagawa nila ay nakabatay sa batas para depensahan ang soberanya, karapatan at interes ng China. Muli ring sinisi ng China ang Pilipinas sa maritime developments at sinabing nang uudyok ang bansa sa South China Sea. Sa video ng PCG makikitang hinarang ng China Coast Guard ang ruta ng BRP Sindangan na nauwi sa salpukan. Ipinatawag naman dahil dyan ay ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Deputy Ambassador ng China matapos ang panibagong pambubuli sa mga barko ng Pilipinas. Inabot ni DFA Deputy Assistant Secretary Rafael Hermoso kay Chinese Deputy Chief of Mission Zhu Zhiyong ang diplomatic protest laban sa harassment ng China. Sinasabing protesta, pinalalayas ng gobyerno ang lahat ng barko ng China sa Ayungin Shoal at iginiit ang 2016 arbitral ruling at UNCLOS. Tinawag ng DFA na hindi katanggap-tanggap ang mga pagharang ng China sa resupply missions ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Magandang umaga, Pilipinas!
Kinakailangan ng may permiso ang sino mang may nais magsagawa ng aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang sinabi ni Senator Francis Tolentino sa DZRH kaugnay ng nangyaring pagpasok ng dalawang Chinese vessel sa loob ng Philippine Rice. Ayon kay Tolentino, maaring maghain ng diplomatic protest ang Pilipinas dahil sa hindi paggalang na ito ng China sa maritime law ng bansa. Correct. At ganun din po yung nangyaring insidente doon sa Benham Rice na sa batas pong ating binalangkas, ang pangalan po ngayon ay Talampas ng Pilipinas. Aha. So may batas na po doon na bago po pumasok ay kailangan may permiso. Apo. At kung walang permiso sa Science and Research, pwede po tayo mag-file din ng diplomatic protest doon. Yan po ang tinig ni Senator Francis Tolentino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Bay, teka muna pang ilang pag-aharap na ba natin to ng diplomatic protest? Daan-daan bilang isang bansa. Sabi nga ng iilan, kaibigan naman daw ho natin ng China. Kayo na rin ho makapagsasabi kung meron bang bansa na ganyan ho ang pagtingin. Kaibigan ho tayo, pero ganyan ho ang ginagawa sa loob mismo ng ating teritoryo. At kinakamkam yung ating mga natural resources. Bilang ho yan, nito hong weekend ninyo ho nabalitaan yung Benham Rice o yung Philippine Rice, may namataan ho na Chinese research vessel. Sabi nila Chinese research vessel at may ilan naman nagsasabi na dapat maimbestigahan kung talagang Chinese research vessel ito dahil baka matulad na naman tayo dito ho sa bandang West Philippine Sea na pinuntahan ng mga barko ng China at nakita na lamang nasira na yung mga corals. Nakakalungkot ho na pangyayari. Na ginagawa ho ito mismo sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Teritoryo ho natin ito, parte pa rin ho ito ng teritoryo ng Pilipinas. Pero ho kung ganitong barko na natin, Armed Forces of the Philippines na magsasagawa ng resupply mission, biglang hinarang ng mga ito ng CCG vessels. Meron bang kaibigang ganyan? Oras po natin alas 4:17 ng umaga. Balita muna tayo mula sa probinsya. Forest fires sumiklab sa Alabondok Mountain Province. Hindi pa rin naaapula. RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Hindi pa naapula ng mga bombero at volunteer firefighters ang forest fire sa Sitio Inaso, proper sa Bontoc Mountain Province na nagsimula noong Lunes ng gabi. Ang kay Mayor Jerome Tiagsentodong Jr. hanggang kahapon ay puspusan ng pagsisikap ng mga pamatay sunog para apulain ang sunog na tumupok sa abot 11 ektaryang bahagi ng bundok. Bagaman bukas at nadadaanan muli ang kalsada na nasa paanan ng nasusunog na bundok, pinapayo ng mga motorista na mag-ingat dahil meron pa rin mga bato at kahoy na nahuhulog galing sa nasusunog na bundok. Samantala, idineklarang fire out ng Ground Commander ng Bureau for Protection Bontoc and Forest Fire na sumiklab noong Marso 2 sa Malitep, Balili, Bontoc Mountain Province na tumupok naman ng 12 ektarya ng bundok at isang residential building. Nagtulungan ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection Bontoc at iba pang volunteer firefighters para tuluyang maapula ang forest fire. Wala namang iniulat na nasugatan o nasawi sa dalawang forest fires na tumupok sa 23 ektarya ng bundok. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Lakay Romy Gonzales. Sa iba pa nating mga balita, muling pinagtibay ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara de Representantes sa inisyatiba ni Pangulong BBM na patuloy na magpalakas ang Philippine Coast Guard at gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines sa gitna na rin ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ba naging pahayag ng pinuno ng Kamara kasunod ng pinakahuling insidente ng banggaan sa pagitan ng barko ng PCG at mas malaking barko ng China Coast Guard. Naganap ang insidente noong Martes ng umaga.
Binigyan din ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati sa Lowly Institute in Melbourne, Australia ang patuloy o pagpapatuloy ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard at patuloy na modernisasyon ng AFP bilang pagpapatibay sa kanyang pahayag na hindi kailanman isusuko ang teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa sinumang dayuhan. Sinabi pa ng Pangulong Marcos na una na rin niyang inaprubahan ngayong taon ang planong pagbili ng AFP ng Horizon 3 na bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Pilipinas. Tiniyak pa ng Pangulo ang ginagawang pagsisikap ng mga ahensya, institusyon at pwersa ng Pilipinas para palakasin ang kakayahan bilang pangunahing tagapangalaga, tagapagtanggol at ang pagpapairal ng batas ayon na rin sa pandaigdigang patakaran. Sa panig ni Romualdez, sinabi nitong nababahala siya sa bagong kaganapan kaugnay sa territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China. 21 minuto makalipas ang alas 4, babalikan po natin ang ilang mga reports. Standby lang. Niyo pa rin po nakakasama sa pangalan ni Kuya Angel. Ito po si Yuel Reyes dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang Umaga! Magandang Umaga, Pilipinas! Bagong taon, bagong milyon 2024. At narito ang mga proof of purchase of POP na pwede mong gamitin para sa iyong mga entries. 3 sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch any size of Pride Powder or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams any variant. 1 box of Star Wax Floor Wax any size, any variant. 1 box of White Rose Papaya Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon any size, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 grams or 1 box of Shield Bath Soap any size, any variant. 2 sachets of Smart Dishwashing Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Dishwashing Liquid or 1 label wrapper of Smart Dishwashing Paste any size, any variant. 3 sachets of Unique Toothpaste 10 ml or 1 box of Unique Toothpaste any size, any variant. Sali na sa bagong taon, bagong milyon 2024. See posters or visit our Facebook page for details. Promo period is from January 7 to March 8, 2024 for DTI Fairtrade permit number FTEB 182685 series of 2023. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Miss, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa Pride, is-at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda Umaga, Pilipinas! Alas 4:24, araw pa rin po ng Miyerkules, March 6, 2024.
Siyempre, good morning muna. Batiin muna natin ng magandang umaga ang atin pong mga suki. Magandang umaga, Pilipinas! Nakatutok po sa atin dyan sa Pili, Camarines Sur, si Miss Imelda Sabas. Good morning po. And of course, si Jim Oler mula po dyan sa Alcala, Cagayan. Emma Flores, na mga suki na natin to araw-araw na lagi nakatutok ang agahan, hindi lang kape at hindi kompleto ang kape at pandesal. May kung wala mga mainit na balita sa Magandang Umaga Pilipinas. Si Sir Eduardo Narvaez mula sa Atlanta, Georgia. Becky Tezuka, ating suki rin to mula sa Japan. Casa Tornino, good morning. Yun din kay Miss Cecil Santos, Rudy Rabe, Miss Cher Roque, good morning. Ngayon din po sa mga nakatutok sa ating YouTube live via DZRH News Television. Good morning, Manny Martinez, Richard Alvarado, Rowena Laguardia. Good morning po, good morning. At syempre kay Boss Jomay Paroco. Ang bilis ng action ni Boss Jomay, ha? Ngayon ay meron na tayong alternate kasi kagabi nag-shutdown ba o pansamantalang nawala. Yung pong mapapansin, yung pong Facebook, Threads at Instagram ay pansamantalang hindi ma-access ng ating mga kababayan. Nating lahat actually, ano po. Dahil may paliwanag na ba ang Meta? Pero palagi ko dahil ito sa pagbagsak na naman ng kanilang server, ano po. Kaya ang bilis ng tugon ng ating Boss Jomay Paroco. Sir, good morning. Meron na tayong alternate space. Ayun, no? Good morning kay Ellie Juanites na nakatutok naman sa Cavite. Mag-ingat ho, ha, meron ho tayong mga nababalitaang sunog dyan sa, actually iba't ibang bahagi na ho ito ng Metro Manila, lalo na ho dito sa South. May napakarami hong sunog. Kung kailan ho Fire Prevention Month, kung kailan dapat natin iniiwasan, yun hong mas dapat na mag-ingat upang hindi ho makasunog, lalo pa hong nagsisidami. Yun hong mga naitatalang sunog ho dito sa atin. Kaya ingat ho, ingat. Oras po natin alas 4:27. Mahiwagang tunog. Yun, isa pa nga. Yun, isa pa. Ayun, para po yan ho ang ating mahiwagang tunog ngayong alas 4:28 at i-text at i-message lang ho ang aming sagot sa atin hong ACS Mahiwagang Tunog text line na makikita nyo po sa inyong TV screen. At ano ang ating ACS Mahiwagang Tunog text line? Yan po ay ang 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating Mahiwagang Tunog text line 0919-282-6485. At message nyo, baka kayo na ho ang susunod na mananalo ng limpak-limpak na salapi. At wala mo ng clue. Yan ang dahil pansamantala nating paghaligi kay Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Hayaan nyo muna ma-challenge kayo ngayon. Wala mo ng clue. Mamaya ang tabayanan nyo ipa-play ho ulit natin yan. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lang po, alas 4:30 na.
Sa iba pa nating mga balita, kinilala ng Lowy Institute of Australia si Pangulong BBM bilang isa sa mga most interesting, influential at closely watched na leader sa Southeast Asia. Ayon kay Lowy Institute Executive Director Michael Fulilove, patunay sa crucial na papel ni Pangulong Marcos bilang leader ang kanyang talumpati sa Australian Parliament. Binanggit din ni Fulilove ang mga pagbabago sa Pilipinas sa nakalipas na 18 buwan ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Partikular na anyang mas pagiging determinado ng presidente na depensahan ang soberanya ng bansa. President Marcos has emerged as one of the most interesting, influential and closely watched leaders in Southeast Asia. Many of us watched your address to the Parliament last week, Mr. President, and I'm very much looking forward to your remarks today. If there's anyone who thinks that individuals don't matter in politics, I'd invite them to look at the changes in the Philippines in the past 18 months, in particular the way that Manila has become so much more determined to defend its sovereignty. Yan po ang tinig ni Executive Director Michael Fulilove ng Lowy Institute. Yun pong Australian think tank na nagsabing kabilang si Pangulong BBM sa most influential leader sa Southeast Asia. Magandang umaga, Pilipinas! Pasadahan na po natin ang mga reports sa probinsya. Mga insidente ng sunog sa Samar at Leyte ngayong taon na nakapagtala na ng 2 patay. RH32 Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Naitala na ang 2 namatay sa mga nangyaring sunog sa Leyte at Samar ngayong taon. Ito ang sinabi ni Bureau of Fire Protection, Regional Director, Chief Superintendent Adel Di Paz Bautista sa isang panayam. Ayon kay Bautista, isang namatay mula sa Liluan, Southern Leyte na nagwi-welding at sumabog ang tangke na biniwilding kaya nasunog ang biktima. Samantalang pangalawang insidente ng pagkasawi sa Catbalogan City, ang isang senior citizen namatay sa sunog na binalikan ang bahay matapos tangkaing kunin ang malaking halaga ng pera. Pumalo na sa 67 nangyaring sunog sa Eastern Visayas ngayong taon at mahigit 60 milyong pisong halaga ang pinsala. Inaasahan naman ni Chief Superintendent Bautista na may darating pa ng mga fire trucks sa Eastern Visayas na magagamit ng mga bombero panahon na may mga sunog. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, sisiyasatin na ng Department of Agriculture ang lahat ng naging transaksyon ng National Food Authority sa pagbebenta ng mga nakaimbak na bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hawak nila ngayon ang dokumentong pirmado ni Suspended Administrator Roderico Bioco na nakapagbenta sila ng 75,000 bags ng bigas sa halagang 90 million pesos. Pero sabi ni de Mesa, gusto ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na busisiin ang mga nauna pang transaksyon ng NFA upang matukoy ang kanilang mga pinagbentahan. Part po ng magiging investigation ay tingnan po talaga kung sino yung posible po na involved. Makita po natin na ang gusto po ni Secretary Laurel, syempre po in coordination with the Ombudsman. Ito naman po initiative ng Ombudsman at saka po ng DA. Makita po yung mga previous transactions din, yung 2019 pa hanggang sa kasalukuyan. Yung mga warehousemen po kasi ang sakop po nito is 99 na warehouse supervisors, 26 branch managers, 12 na regional managers, and then yung nga pong administrator at isang assistant administrator. Ang tinig ni Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Matatandaang sinuspinde ng Department of Agriculture ang 139 na empleyado ng National Food Authority sa buong Pilipinas dahil sa pagbebenta umano ng nakaimbak nilang bigas sa paluging halaga sa mga piling trader lamang. Actually, ang nagsuspende ho rito, ang kautusan po ay nanggaling sa Office of Ombudsman. Ayun. At ang DA naman pansamantalang tumayo bilang si DA Secretary Francisco Chu Laurel na mamuno muna sa NFA
habang ongoing pa ho yung investigasyon dito sa rice scam. Magandang umaga Pilipinas! Alas 4:34, pinatatalupan ni Senadora Amy Marcos sa Senado ang paluging pagbebenta ng NFA ng tonelalang lumang bigas sa piling traders. Naghain ng Senadora ng Senate Resolution number 940 na layong paimbestigahan ang umano'y rice scam. Ayon sa mambabatas, kaduda-duda ang pagbebenta ng NFA kung pagbabatayan ng sumbong ni NFA Assistant Secretary o Assistant Administrator for Operations na si Lemuel Pagayunan sa Office of the President. Pinabubusisi at pinakaklaro ng Presidential Sister ang mandato ng NFA dahil tila nakakalimutan na anya nito ang totoo nilang trabaho. Ayon kay Senator Marcos, ang papel ng NFA ay siguruhin ang matatag na supply ng bigas, bilhin ang ani ng mga lokal na magsasaka at hindi magbenta sa mga negosyante. Nagbabala ang senadora na lalala pa ang market situation sa mga susunod na buwan at naaalarma siyang numero 1 ng rice importer ang Pilipinas sa mundo. Kinwestiyon din ni Marcos kung bakit ang NFA ang nakipagnegosasyon sa pagbili ng bigas sa India samantalang ipinagbawal ito sa kanilang karta. Parang dapat pag-aralan ulit yung NFA at parang hilong-talilo sila. Nung umpisa, sila pa yung nagne-negotiate para bumili ng bigas sa India. Bakit sila nauwi doon? Bawal na bawal sa charter nila na mag-import. Tapos, pumasok naman sila ng milling ngayon. Yan ba talaga ang papel nila? Parang lito sila. Kailangan ipaliwanag. There are certain agencies that perhaps need to clarify their mandate, and NFA has to be much clearer. Already we prohibited their embarkation into import, and yet they were at the forefront of negotiating with India. Magugunitang sa ulat ni Pagayunan, direkta umanong kinontrata ni NFA Administrator Roderico Bioco ang G4 Rice Mill San Miguel Corporation. At NBK San Pedro Rice Mill para ibenta ang 73 milyong pisong halaga ng 75,000 bag ng bigas. Inutos din umano ni Assistant Administrator John Robert Hermano na irebag ang mga bigas na walang marka ng NFA upang palabasin na commercial rice ang mga ito. Una nang ibinunyag sa DZRH. Nisinag Chairperson Rosendo So na mahigit 187 milyong bag ng palay na nagkakahalaga ng 375 milyong piso ang paluging ibinenta ng NFA. Isa namang kabayo, sinaksak at napatay matapos mapagbunto na ng galit ng isang lalaking nabugbog ng kainuman. Ano ba to? Revenge? Buong detalye, June Soter ng Aksyon Radyo Davao. June. Kalabuso sa kulungan ng isang lalaki matapos itong pinagsasaksaka hanggang sa mapatay ang isang kabayo dahil sa galit na siya ay binugbog ng kanyang mga kainuman pasado las 11:20 ng gabi sa Barangay Dungan na Pikong, Matanao, Davao del Sur. Kinilala ang suspect na si Arnel Pinlingi, 27 anyos, binata at residente sa sabing lugar. Ayon sa investigasyon, lasing ang suspect at binugbog ng kanyang mga kainuman. Pauwi na ang suspect na makasalubong ang kabayo at dahil sa galit na hindi siya nakaganti sa namugbog sa kanya, kaya pinagsasaksak niya ang kabayo gamit ang dala niyang patalim hanggang sa namatay. Sa pag-aresto sa suspect, nakumpiska sa kanya ang tuyong dahon ng marijuana. Maharap ang suspect sa dalawang kaso, ang Republic Act 8485, Animal Welfare Act at Republic Act 9167 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nawawala naman ang 4 na mangingisda mula sa nasirang bangka sa Limasawa Island sa bahagi ng Southern Leyte. Ayon sa Philippine Coast Guard, umalis sa barangay Kanlanipa
Surigao City patungo sa karagatan na sakop ng Limasawa Island. Ang 6 na mangingisda sakay ng bangka noong February 8. Pero nasira ang bangka sa bahagi ng San Ricardo, Southern Leyte dahilan upang pasukin ng tubig ang sasakyan. Bunsod nito, napilitan ng lumangoy sa dagat at nagkahiwalay ang mga mangingisda. Tanging sina Jesmar Besing, 36 anyos at Joseph Mapalo, 35 anyos pa lang ang narescue ng mga otoridad sa Bohol Sea habang patuloy na hinahanap ang 6 na iba pa. 31 anyos naman na rider bumangga sa likuran ng kotse, tumilapon sa kabilang lane, patay sa Calasiao, Pangasinan. Buong detalye, RH38, Freddy Fardo. Freddy. Wala ng buhay nang dumating sa paggamutan sa Dagupan City ang biktimang nakilalang si Aristotel Basa Zarate, 31 anyos, may live-in partner at residente ng Barangay Ambunaw, Calasiao. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel James Patrick Caliboso, 1:15 ng madaling araw nag-imbestiga kanyang mga tauhan sa naganap na vehicular traffic incident sa Provincial Road ng Barangay Ambunaw kung saan nabatid na matulin umano ang patakbo sa motorsiklo ng biktimang si Zarate na unay sumalpok ito sa kaliwang likurang bahagi ng kotse na minamaneho ni Marlon Katubing, 53 anyos, residente ng Poblacion West ng naturang bayan, kaya napunta ito sa kabilang linya ng daan at bumangga sa kasalubong ng motorsiklong minamaneho ni James Aquino, 26 anyos, ang si Shirley Kalimlim, 51 anyos, kapwa residente ng Barangay Ambunaw. Sa lakas ng pagkabangga ito milapon si Zarate sa kanyang motorsiklo kaya nagtamo ito ng malubhang sugat sa katawan na siya nitong ikinamatay, habang ang dalawa pang sakay ng motorsiklo ay minor injury lamang ang tinamo at hindi naman nasugatan ang driver ng kotse. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy Fajardo. 4:41, 19 na minuto na lang po, 5 na. Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kumikilos ang Administrasyong Marcos upang matulungan ang mga pamilyang Pilipino na lubhang apektado sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos na umakyat sa 3.4% ang naitalang inflation rate noong Pebrero na mas mataas sa 2.8% na naitala noong Enero. O Pebrero, dun po sa 3.4 at 2.8 doong Enero. Ang pagtaas ay bunsod ng malaking pagtaas sa presyo ng pagkain. Sinabi ni Speaker Romualdez na mayroong mga hakbang na ginagawa ang gobyerno upang malimitahan ang epekto ng pagtaas ng inflation. Ito po'y gaya ng paglalaan ng pondo para sa ayuda o relief subsidies sa ilalim ng 2024 national budget. Ayon pa kay Romualdez, sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa ay patuloy na maganda ang itinatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas na nakaangat umano kumpara sa ibang bansa sa Asia Pasipiko. Kasama umano sa mga ginagawa ng gobyerno ang pagpaparami ng produksyon ng pagkain na magpapahupa sa paggalaw ng presyo nito. 4:42, muling magpapatuloy ngayong taon ang 4 na nasuspending reclamation project sa Manila Bay. Ayon sa Philippine Reclamation Authority o PRA, ang 4 na tinukoy na proyekto ay ang mga sumusunod. Philippine Fisheries Development Authority Navotas Fishport Reclamation Project, Bacoor 90-hectare reclamation project na bahagi ng Bacoor Reclamation and Development Project, Navotas 650-hectare reclamation project at ang Manila Solar Reclamation Project. Ayon kay Reclamation and Regulation Office Assistant General Manager Joseph John Literal, ang PFDA o Philippine Fisheries Development Authority Navotas Fishport at Bacoor 90-hectare reclamation ay muling magpapatuloy sa una o ikalawang quarter ng 2024. Samantala, hindi naman natukoy kung kailan ipagpapatuloy ang Navotas 650-hectare reclamation at Manila Solar, pero sinigurong magpapatuloy ito ngayong taon. 4:44 ng umaga, 16 na minuto na lang po, 5 na. Gising na.
Bango Na Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:44. Misis, amoy araw ba si Mpunso pag-uwi galing ng eskwela by Dalian sa germ sa katawan na para labanan ang may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, good morning ho, good morning. Gising na, bango na, kape-kape na. 10 minuto na lang po, alas 5 na ng umaga. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Si Kong Angel po ay nagbabakasyon lamang. Hayaan muna nating magpalamig ang ating Kuya Angel at malapit yun na rin naman siyang marinig ulit. Good morning po mula dyan sa Binyan, Laguna. Nakatutok si Magnolia Carrasco. Norman Di Santa, good morning. Mula naman dyan sa Las Piñas. Meron pang alam nyo ho, sa dami ng mga problema ho natin sa bigas, sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin, mapapatanong ka na lang talaga ng ano ba ang dapat gawin. Alamin nga natin, kamusta ba ang sitwasyon ngayon ng ating bigas? Kamusta ho ang sitwasyon ng lalo na ang ating mga magsasaka ngayon pong panahon ng El Nino? Nasa linya ho natin ang tagapagsalita po ng Bantay Bigas, si Miss Cathy Estabillo. Miss Cathy, good morning po. Si Yuel po. Balikan natin ang linya ni Miss Cathy Estabillo. Pero alam nyo ho, napakarami hong issue natin sa lalo na yung mga development ho natin sa bigas. Nandyan ho yung sa NFA, kahapon napag-usapan din ng 2x2, yun hong mga issue naman sa patubig. Talaga nga naman nakatutok sa ating Facebook Live sa mga kababayan natin dyan sa Ternate, Cavite, si Ginoong Fernan Estebar. Din kay Lou Montemayor ng Virginia, USA. Herman Alzate, good morning from Lucena, Quezon. Morning din kay Governor Helen Tan. Sa Isabela naman nakatutok si Paul Bringas. Good morning at syempre sa mga kababayan natin sa Cavite. Nasa linya na po muli natin si Miss Cathy Estabillo. Miss Cathy, good morning po. Ay, good morning. Good morning, Sir Yuel. Good morning sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay dito sa DZRH. Opo, good morning po. Ma'am, siguro umpisahan na natin. Kamusta nga ba ang ating mga magsasaka ngayong panahon ng El Nino? Ay, ayan. Talaga naman, ramdam na ng malawak na bilang ng ating mga magsasaka yung El Nino, kung saan ay talagang nakikita, pinapanood na lang nila yung kanilang mga pananim na tutuyot at wala na talagang aasahan doon na maani. Kaya malaking epekto ito sa ating kasiguruduhan sa pagkain, sa bigas na talaga naman ever since ay kapos yung inaani ng ating mga magsasaka. Kaya ganun, isa na rin dahilan yan ay dahil dun sa kawalan ng mga post-harvest facilities. Higit lalo yung irrigation dahil napakahalaga ito sa
sa ating mga magsasaka, yung pangangailangan nila na talaga ng irigasyon na isa yan sa batayang problema ng ating mga magsasaka. Way back decades problem na ito ng ating mga magsasaka. Opo, pero ngayong March, tama po, asahan, meron tayong inaasahang peak ng harvest. Actually, marami pa magha-harvest like sa Isabela, tapos na silang nag-harvest ongoing na yung harvest season ng Laguna, dito sa Central Luzon, dito mismo sa Central Luzon ay mga nag-aani na sila, pero yung nahuli, yung pagtanim, like nakapagtanim yan ng January, ay talaga naman December, January, ay talaga naman abuti na talaga yan ng epekto ng El Nino, kung saan ay malaki pa rin yung hindi yung nagtanim ng December at saka January. Kung kaya ito talaga yung apektado na at nag-aagawan na mismo sa kakarampot na tubig na dumadaloy sa kanilang irrigasyon. Yung iba ay talagang nagre-resort na dun sa deep well, kung saan dun sa deep well din ay siyempre nangangailangan talaga yan ng langis. Maliban dyan sa langis ay yung kailangan nilang magrenta ng deep well para gamitin, para maisalba yung kanilang pananim na palay. May problema ho tayo sa pagdating sa irrigation dahil kinakailangan na gaya po na nabanggit nyo, yung sa deep well. Oo, malaki talaga yung pangangailangan natin sa irrigation at kung titignan natin yung budget ng NIA, yung National Irrigation Administration ay billions of pesos yan. These past few years, hindi bumababa sa 30 billion at ngayon taon ay umaabot ng 41.7 billion. Billions and billions of pesos ang nailalagay sa NIA, pero nananatili, napakalaki, almost half, lampas lang ng konti dun sa irrigable lands ang naaabot ng irrigation. Kaya dapat ito din yung isa sa bigyan pansin ng nasa HOR o sa Congress at sa Senado na dapat talaga itignan yung kung paano ba nalulustay o ginagamit yung billions of pesos na nakalaan sa irrigation, dahil na ito, chronic problem na ito ng ating mga magsasaka na kung titignan nila, despite yung ang dami-dami natin dams, ang lalaking dams, ay hindi na nagiging priority yung irrigation, pag-i-irrigate sa mga palayan ng ating mga magsasaka, kundi privatize para sa mga negosyo, yung mga ganun na yung nangyayari. At isang dito, halimbawa, yung Angat Dam ay 10% na lang dun sa tubig niya ay para sa irrigasyon. Kung kaya kahit napakalapit yung mga ilang mga palayan natin dyan ay hindi na talaga kapos na sa tubig na galing sa irrigasyon. Opo. Sa mga sa mga nakikinig po sa atin ngayon, Ms. Cathy, na hindi nakakaalam doon po sa proseso ng ating pagtatanim, kapag ganito hubang panahon na nasa peak tayo ng El Nino, matindi ang init, meron bang mga magsasaka tayo na kumikita pa rin at patuloy pa rin na nagtatanim? Actually, Sir Yuel, ang ating mga magsasaka ay walang kapaguran yan na magtanim kahit sila ay nalulugi, kahit lugi yan. Ang kanilang mga laging binabanggit, Sir Yuel, ay social responsibility nila yung magtanim dahil yun talaga yung kung hindi sila magtanim, maliban sa pamilya nila ay magugutom, saan sila kukuha ng pagkain, ay yung para sa buong mamamayang Pilipino. Dangan nga lang ay talagang mismo din ang ating mga magsasaka ang magtatanong, meron pa ba tayong gobyerno? Bakit hindi man lang nila kami pinapakinggan na kami yung nagtatanim ng pagkain ng mamamayang Pilipino, pero bahagi na kami doon sa nakakaranas ng involuntary hunger dahil doon sa yung mga produkto nila. Alam naman natin dahil sa kawalan ng post-harvest facilities na sisira, kailangan nilang ibenta sa napakamura, baka masira, and at the same time ibebenta nila kapag sila ay nakapag-ani na sila para makapagbayad doon sa kanilang pinagkautangan sa panahon na sila ay nagtanim, lalong-lalo na sa hanay ng mga magsasaka. So ganun yung cycle ng buhay ng ating mga magsasaka, na talaga naman bayad utang, kapag hindi nakapagbayad, compounding interest, hanggang sa talagang dumudulo dun sa pagkarimata ng kanilang bukid. So displacement yung inaabot nila.
Kaya ganun na yun. At itong gobyerno, kahit lagi niyang sinasabi na ang dami-dami niyang ginagawang aksyon, pero very, alam mo yun, band-aid solution na hindi niya tinitingnan yung malaking problema ng mga magsasaka natin, katulad ng kawalan ng lupa, tuloy-tuloy na land use conversion. Kaya hindi talaga niya natutumbok yung basic problem ng ating mga magsasaka. Kaya yung mga malalaking problema na kailangan na malalaking solusyon, hindi talaga na aaksyonan. Ngayon nga, di ba, ngayong matagal na tayong nagbabala na but mismo yung pag-asa na by 2025 ay talagang makakaranas tayo na matinding tagtuyot. Ngayon palang nag-action yung gobyerno, sinasabi nila na sige, magtayo tayo ng solar irrigation. Kahit magtayo ka dyan ng solar irrigation, napakaliit na ano pa rin yun, napakaliit na action pa rin yun. Ang kailangan talaga yung development ng ating mga irrigational prioritization ng mga dams para sa ating palayan. Yun yung mga basic problem talaga na talaga naman kailangan pa natin ang tagal-tagal mag-rally, mag-lobbying, hanggang sa hindi, kung titingnan natin ay talagang hindi prioridad ng gobyerno yung pagpapalakas dun sa ating lokal na industriya. Kitang-kita natin dun sa budget na inilalaan nito na 3.3 sa national budget ang nakalaan lang para sa ating food security. At syempre, yung patuloy na pag-i-import ang napakalaki ay talagang napakalaki ang epekto niyan sa ating mga magsasaka. Dahil buti pa yung magsasaka sa ibang bansa, tinutulungan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-i-import sa kanilang mga surpluses, samantala yung produkto ng ating mga magsasaka are left at the mercy ng presyo ng mga traders, mga millers. Kaya ganun yung nangyayari at hindi katakataka din Sir Joel na talagang ngayon ay headline na naman yung napakataas na inflation ng bigas. Tumaas ulit. Highest in 15 years at in 1 month, in a month, isang buwan lang ay tumaas ng 1.1% yung inflation ng bigas. Patunay lang na talagang yung ginagawa ng gobyerno ay hindi talaga nagresulta ng pagbaba ng presyo ng bigas. Opo. Miss Cathy, nabanggit niyo po yung sa gobyerno natin. Nitong nakalipas na araw lamang, ilan pong opisyal ng National Food Authority ang pansamantalang sinuspinde dahil dun sa usapin na naman ng bigas. Ano pong pagtingin po dito ng bantay bigas sa hakbang na ito? Bahagi tayo sa nanawagan ng investigation kasi meron pala ganyang kalaking volume na nasa process na ng o di kaya yung hindi naman wastage kundi yung kanyang lifespan, shelf lifespan ay exceed na doon sa 3 months ay kaya kailangan na nilang i-dispose. Ang masakit dito ay dinispose nila sa ilang mga traders na yung amount ng pagbebenta nila ay napakababa, 25 pesos per kilo. Samantala ang dami natin mga kababayan na talagang naghahanap ng mababang presyo ng bigas. Bakit hindi na lang nila mismo sila ang nag-remill at dinala nila sa Kadiwa, sa DSWD o di kaya dinala nila sa palengke? Kung talagang hindi pwedeng ibenta sa ating mga mamamayan, sa DSWD o kaya sa ibang ahensya na makikinabang pa rin ang taong bayan. Oo, tama. Kahit sa Kadiwa, na dating ginawa naman nung pinagyayabang ng presidente na meron ng murang bigas sa Kadiwa, bakit hindi na lang dinala sa Kadiwa? Niremil nila. Total, may milling facility ang NFA. Ang mahirap dito ay ang tawag dito, sa trader pa nila ibinigay na talagang pagkakakitaan at hindi rin naman ibebenta ng trader yun sa kahit 35 pesos per kilo, kundi 54 pesos per kilo na siyang pinakamababang presyo ng bigas. At yung NFA sa pagiging buffer stock niya na mula nung naisabatas yung RA 11203 ay bakit hindi niya nirelease yan sa panahon ng ang dami-daming kalamidad na
sumalanta sa ating sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa Mindanao, yung biktima ng landslide, biktima ng baha, biktima ng lindol, at syempre higit sa lahat yung biktima ng napakataas na presyo ng bigas kung saan yung maraming mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So kasama tayo dun sa nanawagan na investigate, at hindi lang dapat ngayong administrasyon sa ilalim ni Administrator Bucco yung iimbestigahan, kundi kahit yung previous NFA administrator ay dapat din imbestigahan. Kasi hindi lang ngayon nangyayari yan, Sir Ruel. No, ginagawa na yan kahit dun sa iba't ibang nagdaang NFA administrator. Ibig sabihin lang yan ay yung mga tao na gumagawa dyan ay nandyan pa rin sa ahensya. Hindi nalinis, at kung titignan din naman yung mga smuggler, yung mga hoarders, at mga anay sa ilalim sa ahensya ng gobyerno ay nagtatrive o nandyan pa rin dahil bakit nangyayari yung mga ganitong katiwalian, given na number 1 rice net importer ang Pilipinas, given na napakataas ang presyo ng bigas, hindi na bumaba dun sa dating dinatnan ng administration na 38 pesos, yung mga ganun ba. At ang biktima dito ay yung mga kababayan natin mahihirap. Sa hulit-huli, talagang ating mga kababayan ang biktima ng ganitong mga kalakalan, mga ganitong korupsyon. Anyways, maraming salamat po, Miss Cathy, sa pagtanggap po ng aming tawag na ganito po kaaga. Pero napakahalagang usapin sa bigas dahil napakalapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Oo, Sir Luel, anuhin ko na lang, kunin ko na rin yung pagkakataon na sa bahagi ng Bantay Bigas at mga kababayan na at malawak na bilang ng mga magsasaka. Nangyayari ito dahil doon sa pag-click ng batas, yung RA 11203, doon sa trading function ng bigas at ng palay sa ating bansa. Kaya dapat mas higit lalo linisin ng NFA at palakasin ito para maibalik yung trading function, dahil mula nung naisabatas ang RA 11203 ay talagang nasa kamay na ng bigas yung mga traders, millers at importers, kung kaya ganito yung nangyayari na pataas yung presyo dito sa palengke. Maraming salamat. Maraming salamat po muli at magandang umaga po. Miss Cathy Estabillo, ang tagapagsalita ng Bantay Bigas. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang Pilipinas! Hoy, ang ating pong oras, 5:06 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa ulo po ng ating mga magandang umaga Pilipinas headlines, amihan patuloy na humihina. Mas mainit na panahon asahan sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Barko ng Pilipinas sa China nagkabanggaan sa Ayungin Shoal. 4 Pinoy sugatan sa water cannon incident. Kamara gagayahin ang Senado. Ikinakasari ng posibleng pag-aresto kay Kibuloy kapag hindi sumipot sa hearing. Pangulong Bongbong Marcos kabilang sa most influential leader sa Southeast Asia. Mga naunang transaksyon ng National Food Authority officials sa pagbebenta ng bigas iimbestigahan din ng Department of Agriculture. 4 sa 6 na mangingisdang nawawala sa lumubog na bangka sa Southern Leyte patuloy na pinaghahanap. At grupong Bantay Bigas nanawagan din na imbestigahan ang mga nakalipas na NFA administrator sa umano'y rice scam. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong March 6, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, inyo pa rin pong nakakasama sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes.
Pilipinas, sa iba pa nating mga balita, sumipa sa 23.7%. Ang rise inflation sa bansa nitong Enero o Pebrero ang pinakamabilis sa loob ng 15 taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pinakamataas ito simula nang maitala ang 24.6% noong Pebrero 2009 at mataas din sa 22.6% nitong Enero. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Naitalaan niya ang double-digit na year-on-year increase sa regular milled, well-milled at special rice na nasa 19 hanggang 27%. Nagbabala si Mapa na magpapatuloy pa ang mataas na rice inflation hanggang Hulyo o Agosto ngayong taon. Sa kaugnay na balita, bagamat tumaas, iginiit ni Finance Secretary Ralph Recto na pasok sa target ng pamahalaan ang 3.4% inflation nitong Pebrero. Kasabay nito, sinabi ni Recto na naglatag ang gobyerno ng Reduce Emerging Inflation Now o REIN, komprehensibong plano kontra sirit na inflation. Makatutulong niya ito para mapanatiling nasa manageable level ang inflation lalo ngayong panahon ng El Nino. Ayon sa Finance Chief, prioridad ng Administrasyong Marcos na ibaba ang inflation at protektahan ang purchasing power ng mga Pilipino. Atin na munang alamin ang kalagayan ng panahon. Magiging maulan ba o patuloy pa rin ang ano kayang mga pinakamainit na temperatura ang posible nating maramdaman ngayong araw. Kasama na po natin si Sir Benny Estareja ng DOST Pag-asa. Sir Benny, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Yubel. Sa ngayon po, ay wala naman tayong minomonitor po na bagyo or low pressure area at umiiral pa rin ang mainit na easterlies sa malaking bahagi po ng bansa. Ito yung hangin galing sa Pacific Ocean at magdadala pa rin ito ng fair weather conditions in many areas of our country. But then nandyan pa rin yung mga localized thunderstorms or yung mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. But dito sa Metro Manila, asahan pa rin natin yung similar weather conditions as the past few days. Temperatures between 23 to 24 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio ay may kalamigan pa rin, 16 to 26 degrees. At sa ibang lugar kagaya ng Tagaytay, 20 to 31 degrees. Metro Cebu, 25 to 31. At Metro Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa mga susunod na araw, possible po na magbalik muli ang amihan or northeast monsoon. At maring huling bugso na po ito, no? Bago magtapos yung northeast monsoon season at siyang papalitan na po ng panahon ng tag-init. At maring maganap po yung panahon ng tag-init sa kalagitnaan po ng buwan na ito. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang umaga. Maraming salamat po, Sir Benny Estareja ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na lang o 12 minuto po makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, muling nalagpasan ng Bureau of Customs ang target nitong koleksyon para sa buwan ng Pebrero. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, nakakolekta ang ahensya ng 70.601 bilyong piso noong Pebrero, mas mataas sa 66.207 bilyong piso ang target o lagpas ng 4.393 bilyong piso. Sinabi ni Rubio na sa unang 2 buwan ng 2024, nakakolekta na ang BOC ng 143.93 bilyong piso na mas mataas sa target na 137.787 bilyong piso o lagpas ng 5.94 bilyong piso. Git ni BOC Commissioner, ang patuloy na paghusay ng koleksyon ng BOC ay iniugnay sa mga pagbabagong ginawa ng ahensya upang mas maging epektibo ito. Nangako si Rubio na patuloy na gagampanan ng ahensya ang mahalagang papel nito na makolekta ng buwis na siyang ginagamit ng gobyerno upang pondohan ang mga kinakailangang proyekto at programa ng bansa. Dalawang teenager natagpo ang wala ng buhay, patay sa isang irrigation canal sa Cabanatuan City. Buong detalye RH25, Grace Vera Sansano. Miss Grace. Wala ng buhay nang matagpo ang palutang-lutang sa isang irrigation canal sa bahagi ng Papaya Road, Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City. Ang magkaibigang teenager na kinilala lamang sa alias na
Kyle, 17 anyos, at ang kaibigan nitong may alias na Jamil, 17 anyos din, pawang mga residente ng Purok 7 sa Santa Arcadia sa naturang lungsod. Batay sa report ng Cabanatuan City Police sa Regional Command, inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagpatay matapos ngang matagpuan ng wala ng buhay ang dalawa. Posible raw na sinakal ito batay na rin sa ilang mga pasa at posible rin daw pinukpok ng matigas na bagay ang ulo ng mga ito saka itinapon sa naturang irigasyon. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa dalawang biktima at kung ano ang motibo ng naturang pagpatay. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Champ! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Lakad nyo ha, make sure protektado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. RH! Diyan sa Clark International Airport, napakalapit lamang dyan yung mga proyekto po ng Westchester Realty. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira. Ayan ho, may pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easy use term. Abay, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. At 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayo bibili, dahil nakita ho ninyong napakagandang investment ito. Aba, may chance pa ho kayong babiyahin ng libre sa mga Asian destination kung saan tatama
ang inyong dart. Kaya bago ho kayo pumunta, mag-practice na muna mag-dart. Pwede ho kayong bumiyahe ng libre patungo pong Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand, sa Taiwan. Basta kung saan tatama ho yung dart nyo. Kaya ang pang ginagawa ho ninyo, makipag-ugnayan na kaagad sa 0996-501-555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, alas 5:19 ng umaga. Ngayon pa rin pong March 6, 2024. Ito pa rin po si Yuel Reyes. Siyempre binabati natin ng good morning na nakatutok din sa atin si Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, Batangas, at kay of course siyempre sa kaibigan natin si Ka-Ador Congressman Ador Pleito ng Bulacan na mag-birthday din ngayong Marso. At yung pong mga balita na may humihirit dito ng ating mother, Tita Ems, ay humihirit. Ayun yung sa bigas, nabanggit ho natin kanina na nananawagan na rin ho maging bantay bigas dun ho sa hindi lang yung sinuspende pong administrator ng NFA ang kalkalin dahil kahapon ho sa interview ng DZRH, sa panayam ng DZRH kay Assistant Secretary De Mesa, tagapagsalita, na kakalkalin yung kanilang mga naging past transactions, kabilang yon sa magiging proseso ng investigasyon. Ang panawagan naman ng bantay bigas hindi lang sana yung sinuspending administrator, kundi maging yung mga nakalipas na administrator, o mga naging opisyal, sino ba yung mga datihan na dyan, kung wala naman tinatago, bakit mag-aalinlangan sa investigasyon. Maganda pa nga na nagkakaroon ho ng ganitong investigasyon para mapatunayan kung talagang malinis o kung talagang walang itinatagong anomalya sa mga naging nakalipas na transaksyon po sa pagitan lalo na ng mga trader. Yan pong balitang yan ay una ninyong narinig dito po sa DZRH 2x2 na masugid hong binantayan ni na kasama nating Katunying at Ka Jerry, Anthony Taberna at Jerry Baha. Yan pong issue na yan sa NFA scam, rice scam na tinatawag po, no? Pong bibilhin ng mababang halaga sa mga magsasaka, ibenta sa mga trader ng palugi, at yung mga trader naman of course ibabatay naman yung kanilang ibebentang bigas doon ho sa market price. Magkano ho ba ang market price ngayon? Nagre-range na ho ng 50 to 60. Sa probinsya pa lang ho, hindi na ho nagkakalayo, nasa 65 na ho kada kilo. Yun hong disenteng klase ng bigas ay nagkakahalaga ng 65 pesos. Ganun na lamang ho yung ulat ng NFA, ng Philippine Statistics Authority, na 15-year high. Ano po? Yung itinaas o mula pa noong taong 2009 na sumipa ako sa 23.7%, yun pong inflation sa bigas nitong Pebrero. Oras po natin alas 5:22. Sa iba pa nating mga balita, pinaaresto ng Senate panel si Pastor Apollo Quiboloy nang hindi na naman sumipot sa investigasyon ng umano'y sexual abuse at human trafficking. Si Senator Risa Ontiveros, chairman ng Committee on Women and Children, ang nagpa-cite contempt kay Quiboloy at humiling ng arrest order mula kay Senate President Mig Zubiri. Lumiham ang pastor sa komite ng senadora para hilingin ang pagsasantabi ng sabina laban sa kanya. Pero sinabi ni Ontiveros na mawawala ng kapangyarihan ng Senadong mag-imbestiga kung pagbibigyan ng palusot ni Quiboloy. Samantala, tinutulan naman ni Senator Robin Padilla ang pag-cite in contempt ni Ontiveros sa naturang pastor. Sa
Sa kaugnay na balita, pinagbibitiw ng mga taga-suporta ni Kibuloy si Senator Risa Ontiveros. Nagprotesta ang mga ito sa labas ng Senado para tutulan ang investigasyon sa umano'y sexual abuse at human trafficking ng pastor. Ayon sa mga tagasunod ni Kibuloy, hindi patas ang pagsisiyasat ng komite ni Ontiveros dahil wala itong kinuhang testigo sa panig ng self-proclaimed appointed Son of God. Matatanda ang pinakontempt ni Ontiveros ang pastor dahil sa hindi nito pagsipot sa pagdinig ng Senado kahapon. Hindi naman apektado si Senator Ontiveros sa panawagan ng mga supporter ni Kibuloy na magbitiw siya sa pwesto. Ayon sa senadora, hindi siya apektado sa panawagang mag-resign dahil mas matimbang sa kanya ang damdaming bayan o ang damdamin ng mga nabibiktima ho nitong si Pastor Kibuloy. Sumugod sa harapan ng Senado ang mga supporter ni Kibuloy at isinisigaw ang hustisya, ipaglaban at Riza resign. Habang sinasagawa ang pagdinig ng komite ni Ontiveros kaugnay sa mga aligasyon laban kay Kibuloy at sa KOJC o yun pong kanyang relihiyon na Kingdom of Jesus Christ. Sa pagdinig kahapon, iniutos ng Senate Committee ang pag-aresto kay Kibuloy matapos muling isnabin ang investigasyon kaugnay ng mga akusasyon laban sa pastor. At kaugnay po sa balitang yan, posibleng gayahin ng Kamara ang ginawang aksyon ng Senado laban kay Kibuloy kung hindi ito sisipot sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa March 12. Sa isang press conference, sinabi ni na House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo ng ACT-CIS Party List at Assistant Majority Leader Raul Angelo Bongalon ng Ako Bicol Party List na ayaw nilang pangunahan ang gagawin ng komite. Subalit sinabi na ang contempt at ang ipag-utos na arestuhin ay bahagi ng kapangyarihan ng komite. Nauna rito na cite for contempt si Kibuloy sa Senado. Naniniwala naman si Bongalon na hindi mag-aatubili ang House Franchise Committee na gumawa ng katulad na aksyon laban kay Kibuloy kung hindi ito sisipot sa nakatakdang pagdinig ng Kamara naman sa March 12 sa kabila ng pag-i-issue ng sabina. Iginit ni Bongalon na dapat patas na ipatupad ang batas sa lahat at kung hindi magiging patas ay huwag na lamang itong ipatupad at hindi umano exemption ang pagiging leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Ang ating pong oras, alas 5:26 ng umaga. Lalaki naman arestado dahil sa pag-iingat ng higit kalahating milyong pisong shabu sa Silay, Negros Occidental. RH46, balita mula sa probinsya ni Rex Cantong. Rex. Arestado ang isang ama matapos na recover ang mahigit kalahating milyong piso na halaga ng umano'y shabu sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga kapulisan sa Hacienda Kulisap 2, Barangay E. Lopez, lungsod ng Sinay, Negros Occidental. Ang naaresto kinilala na si Ronilo Santillan Jr., 39 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe ng Silay City PNP, si Santillan ang isang high-value individual o HBI at matagal nang sinubaybayan ang illegal na aktibidades nito. Dagdag pa ni Daroca, nanlaban pa umano sa kapulisan si Santillan, subalit ito ay na-neutralize din. Na-recover ng mga otoridad ang 15 transparent plastic sachet ng umano'y shabu na more or less 112 grams at mayroong standard drug price na umabot sa 761,600 pesos. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Rex. Nagsani pwersa naman ang Department of Interior and Local Government o DILG at TESDA para sa skills enhancement ng mga tauhan lalo sa digital literacy at visual graphics design. Lumagda sina DILG Secretary Benher Abalos Jr. at TESDA Director General Suharto Mangu Dadatu ng Memorandum of Agreement para maisakatuparan ng plano.
2021. Ilalarga ang programa sa pamamagitan ng DILG Building Opportunities and Overall Advancement for Personnel through Skills Training of TESDA o DILG Boost Project. Nakasentro ito sa pagbibigay ng mga oportunidad para sa livelihood training programs upang magkaroon ng DILG personnel ng practical skills at makahanap ng source of income. Magbebenepisyo rin ang mga interesadong tauhan mula sa libreng technical education at skills development training. Nagpasalamat si Abalos sa binuksang oportunidad ng TESDA sa pamamagitan ng patuloy na pagkatuto at pagsasanay sa technical education at skills development. Ayon kay Abalos, sinusiguro ng DILG na anuman ang kasarian ay pantay-pantay ang karapatan, pantay-pantay ang trato at pantay-pantay ang oportunidad. Idinisenyo ang proyekto para sa mga retirado upang magkaroon sila ng mga opsyon na magpapalawak sa kanilang retirement benefits at suporta rin ang programa sa implementasyon ng Magna Carta of Women. Number 8 most wanted person sa Cainta Rizal arestado sa Bataan. Sa detalye, RH37 Danny Gumilang. Danny. Matapos ang 2 taon na pagtatago sa batas, matagumpay na nasa kote ng mga tauhan ni Provincial Chief Bataan CADG PFQ Major Carlo Eden Mahinay ang isang top 8 most wanted person ng Cainta Rizal. Matapos gawin itong kanlungan o taguan ang lalawigan ng Bataan, na-aresto nila ang sospek sa pangunguna ni Police Captain Romeo Idanan. Makaraang makakuha ng positibong impormasyon sina Major Carlo Eden Mahinay hinggil sa pinagtataguan ng akusado sa lalawigan ng Bataan. Ang sospek ay inaresto ng mga tauhan ni Major Mahinay bit-bit ang warrant of arrest na inisyu ni Honorable Jennifer Santos Dilumen, Presiding Judge ng Family Court Branch 18 Cainta Rizal noong pambuwan ng Hulyo 26 taon 2022 dahil sa kasong 2 counts qualified rape. Recommended naman ang kasong kinakaharap nitong arestadong akusado. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Gumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, good morning, Renato Bucaloy, Ricardo Costales, Larry Ruga, Zohan Florencondia, at sa mga nakatutok sa atin dyan sa General Trias Cavite at syempre sa Naik Cavite. Oras po natin 5:30. Ang balitang ito ay hati. Tangkilikin ho natin ang gawang atin. Tulad halimbawa po ng Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dating umaasa sa kopra, mga MSMEs na ho sila ngayon. Nagpo-produce ho sila ng sarili nilang brand ng chocolate, yung Tangerine Chocolate. Ano ba sinabi ng chocolate na galing ho sa Switzerland, Danua? Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Belgium. Try nyo ho itong Tangerine Chocolate na gawa po ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. At saka yung 10 variants po ng Tangerine Chocolate ng ginamit na raw material nito, ani din po, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ayan, ulitin mo natin, ang Tangerine Chocolate ay produkto po ng mga magniniyog sa lalawigan po ng Quezon. Malaking tulong po ito para ma-boost natin ang ekonomiya. Lumakas ang loob ng mga magsasaka, lumakas ang loob ng mga MSMEs. Available sa 0919-095-5935 o sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin para lumakas ang loob ng mga magsasaka at mga manggagawang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Mahiwagang tunog! Isa pa nga. Pakinggan natin ulit. Yun, para po sa ating mahiwagang tunog, ano kaya ang hula? Meron ba kayong naaalala pag naririnig ang tunog na ito? Text nyo lamang ho yan sa ating text line 0919-282-6485. Ulitin ko lang po ang ating text line 0919-282-6485. Wala muna tayong clue ngayon. Bigyan muna natin kayo ng konting challenge man lang. Muli, text nyo lamang po yan sa 0919
0826-485 at baka kayo na ang manalo ng limpak-limpak na papremyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ating pong oras alas 5:36, 5:36 na umaga. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes sa Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa po nating mga balita, bukod sa aumento sa sahod, pinag-aaralan din ng Kamara ang mga non-wage benefits para sa mga manggagawa. Ito ang inihayag ni Rizal Representative Fidel Nograles, Chairman ng House Committee on Labor and Employment, sa hearing ng komite sa mga panukalang wage hike. Ayon kay Nograles, wala pang pinag-uusapang halaga ng aumento sa sahod, pero giit nito hindi sapat ng 100 piso na pinagtibay ng Senado. Maliban sa dagdag sahod, sinabi pa ng mambabatas na pinag-aaralan din ng komite ang pagbibigay ng pabahay sa mga manggagawa, gayon din ng TESDA scholarship programs at iba pang non-wage benefits. Ang naging common na pag-uusap ay baka pwedeng tingnan muna yung wage subsidy o yung pagbibigay ng mga ayuda sa mga manggagawa. At bukod pa po sa mga ayuda, nandiyan naman po yung maaari po natin tingnan yung housing, scholarship, yung mga programa ng mga TESDA at mga access roads para ho tulungan yung ating mga manggagawa. Ating pong oras alas 5:37. Pinamamadali ni House Majority Leader Erwin Tulfo sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagbibigay ng libreng mammogram, ultrasound at iba pang test para sa mga kababaihan kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month. Sa pagdinig nitong Martes ng House Committee on Ways and Means, sinabi ng kongresista, sinabi ni Tulfo na dapat din bigyan ng libreng benepisyo sa mga medical examinations ang mga kababaihan na miyembro ng PhilHealth. Giit pa ni Tulfo, ito ang kahilingan ni Representative Yeda Marie Romualdez ng Tingog Party List base sa kanilang mga pagpupulong. Base sa statistics noong August 2023, aabot sa 86,484 ang may cancer sa Pilipinas. Sa naturang bilang, aabot sa 27,163 dito ang breast cancer ang naiulat kada taon. Alas 5:38, court-ordered demolition sa mga kabahayan at paaralan sa loob ng 4th Infantry Diamond Headquarters. Diyan po sa Cagayan de Oro ipinagpaliban. Bakit alamin sa report ni RH19 Jun de Macutak. Jun. Kinonsidera ng Philippine Army officials ng 4th Infantry Diamond Division sa Cagayan de Oro City ang kahilingan ni Mayor Rolando Clarex Uy na isuspende muna ang court order demolition sa mga kabahayan at paaralan sa loob ng 4th Infantry Division Headquarters sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Sa nasabing development, ipinarating ni ISMINCOM Commander Lieutenant General Greg Almirol sa tanggapan mismo ni Mayor Clarex Uy na sa halip na sa April 1, 2024 ang pagsisimula ng demolition, ipinagpaliban ito hanggang sa June 2024. Ang dahilan ng kahilingan ng alkalde ay dahil sa umano'y kasama sa i-demolish ay ang school building sa lugar na tiyak manong makakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Dahil dito, kinonsidera naman ang pamunuan ng 4th ID Camp ang kahilingan at labis na naging emotional sa harapan ng military official si Mayor Clarex Uy dahil sa pinagbigyan naman ang kanyang kahilingan. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun de Macutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June. Iginit naman ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi iligal pagsabayin ang Chacha plebiscite at 2025 national and local elections. Ayon kay Carpio, hindi ito labag sa saligang batas at wala ring binanggit na prohibition ang Korte Suprema. Ang usapin anya ngayon ay kung kakayanin ba ng COMELEC na isabay ang plebisito sa midterm elections. Una nang sinabi ni election lawyer Romulo Macalintal na unconstitutional ito at itinakda ng SC na bukod dapat isasagawa ang plebisito.
Balita naman tayo mula sa Kamara. Philippine advertising industry suportado ang pagpasok ng maraming foreign investments sa harap ng isinusulong na economic tsatsya. Buong detalye, RH12, Ms. Milky Regunan. Ms. Milky. Suportado ng Philippine advertising industry ang pagpasok ng mas maraming foreign investments sa harap ng panukalang amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ang inahayag ni Attorney Rudolph Hularbal, Legal Counsel ng Ad Standards Council sa hearing ng House Committee of the Whole na tumatalakay sa resolution of both houses number 7. Layunin ng RBH 7 na ma-regulate ang foreign investments sa public utilities, education at advertising. Ayon kay Hularbal, sa posisyon ng ASC, dapat ma-modify ang ownership limit sa konstitusyon para mapayagan ang mas maraming foreign ownership at maprotektahan pa rin ang content or advertising messages. Bukod dito, sinabi ni Hularbal, ang foreign investments ay matagal nang umiiral sa advertising industry. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Rudolph Hularbal, Legal Counsel ng Ad Standards Council. There are many ways by which foreign creativeness or skills can be utilized without changing the equity position currently existing. The business models have also changed because of the digitalization and the technological trends. Revenues may be channeled to investors in other ways outside of equity positions. So the answer is, it is my opinion that amendment of the Constitution is not necessary. Dagdag pa ni Hularbal, sakaling matuloy ang economic tsatsya, hindi gaano mababago ang foreign investment sa advertising industry dahil sa ngayon, borderless na ang creative and media agencies. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, alas 5:43, 17 minuto na lang po, alas 6 na. Ang bilis po ng oras, ano? Kanina lang nag-headlines tayo. Baho talaga kapag Marso ba, may pakiramdam tayo na medyo magiging mabilis din. Dahil ang Pebrero parang dumulas lang, ano? At ilang araw na lamang o ilang linggo na lamang mag-Holy Week break na ulit at long weekend na naman ito sa lahat ho ng ating sa karamihan ng ating hong mga kababayan, lalo na ho ng mga debotong Katoliko. Armed Forces of the Philippines suportado naman ang Philippine National Police sa pagpapahintulot sa sibilyang gumamit ng semi-automatic rifle. Buong detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, winelcome ng Sintahang Lakas ng Pilipinas ang pinaluwag na pagmamay-ari ng baril sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, suportado ng hanay ang pagrepaso ng Philippine National Police sa implementing rules and regulations ng batas sa paggamit ng iba't ibang kalibre ng nasabing armas. Tinawag ni Padilla na plus ang hakbang para sa reserve forces ng bansa at tumututok ngayon sa external territorial defense. Reaksyon ito ni Padilla sa anunsyo ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na pwede nang magbay-ari ang sibilyan ng semi-automatic high-powered firearms sa press briefing sa Campo Aguinaldo. Binigyan din ang tagapagsalita ng AFP na napapanahon itong hakbang ay humihina na ang mga terorista at rebelting grupo sa loob ng kapuluan na unang pinangangambahang umabuso sa paggamit ng nasabing armas o baril. Inimok naman ni Padilla ang mga bagong gun owner na sumabak o sumama sa reserve forces ng militar na humaharap sa tinawag nitong Greater Challenge. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Oras po natin, alas 5:45.
Suportado ng Korean Chamber of Commerce Philippines o KCCP ang panukalang pag-amyenda sa Konstitusyon ng Pilipinas para mas maging liberal at buksan sa dayuhang pamumuhunan ang sektor ng edukasyon, partikular ang higher learning institutions. Sinabi ni KCCP President Hyun Jong-un sa ikalimang pagdinig ng Committee of the Whole House of Representatives sa resolution of both houses number 7 na bukas ang kanilang grupo sa planong liberalisasyon ng edukasyon sa Pilipinas. Sinabi ni Hyun na maraming Koreano at iba pang foreign student ang maeengganyo na mag-aral sa bansa kung magkakaroon na ng mga foreign schools sa Pilipinas. Sa kasalukuyan anya ay mayroong 50,000 Koreano ang nag-aaral sa mga lokal na paaralan at marami sa kanyang mga kababayan ay interesado na matuto sa wikang Ingles. Maliban dito, kaisa rin anya ang KCCP sa posisyon ng Joint Foreign Chambers of Commerce na suportahan ng economic constitutional amendments. Umapila naman sa mga mambabata si Ateneo Law Professor Anthony Abad, isa sa mga resource person na repasuhin ng konstitusyon para sa mga amyenda para gawing globally competitive ang bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lupang binawi naman sa Agrarian Reform Beneficiaries sa Rojas and Company o Hacienda sa Batangas dapat ibalik. Sino nagsabi niyan? RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Nakakaalarma na ang mga sunod-sunod na pagbawi sa mga lupang napasakamay na ng mga Agrarian Reform Beneficiaries kahit pa may hawak na silang Certificates of Land Ownership o CLOA na inaward ng Department of Agrarian Reform ilang dekada na ang nakalipas. Ito ang inilahad ni Senador Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech sa Senado. Partikular na binanggit ay ang Rojas and Company na may sakop sa Hacienda Palico, Banilad at Kailaway sa Nasugbu, Batangas. 1988 pa ibinigay sa kanila ang CLOA ng DAR at nagbabayad ang mga magsasaka. Ngunit sa hindi umano tamang proseso na ginawa ng DAR sa land conversion ay nanalo sa Korte Suprema ang Hacienda laban sa mga magsasaka at ibinalik ang kaso sa DAR. Nagulat na lamang ang mga magsasaka na pinalalayas na sila sa pamamagitan ng Consolidated Order No. 6 at hinahati ang lupa. Ang napunta sa mga magsasakang hindi man lang nakonsulta ay ang hindi magandang bahagi ng hacienda sa Barangay Palico na walang kuryente. Para kay Hontiveros, maaring hindi ito kasalanan ng mga nakuupong opisyal ng Department of Agrarian Reform, ngunit mahalagang maimbestiga ng implementasyon ng Agrarian Reform Program na gustong iwanang pamana ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang kanyang termino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ay 49 ng umaga. Kaso ng puyat, pagod at stress. Siyempre, depressed ka pa. Pagharap mo pa ng salamin, hindi ka cute. Aba, mag-ultamayo. Para pagharap mo ng salamin, ang sabi mo kagad sa sarili mo, ang pogi ko ngayon. Di ba? Ang Ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at ito po naman ay rekomendado po ng mga doktor. Ano nga ba ang postbiotic? Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon para nga po matulungan yung pong mga may problema po sa kakulangan ng tulog. Hindi masyadong nakakaabot dun sa stage 4 ng tulog. Kaya pagkagising ho nila parang pagod na pagod, di ba? Bigat ng katawan mo. Yan, yun ho yung dahilan kung bakit dinevelop po ang postbiotic. Pero during the process, sa clinical trial, dun ho naman nila nakita na meron palang mga immune cells na pwede pong matulungan, mapaboost ng postbiotic. Yan, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pag hindi po rehistrado sa Food and Drug Administration, huwag niyo hong tatangkilikin. Dahil delikado ho yan. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, lalong-lalo na ho yung may mga concerns tungkol po sa kanilang pag-take ho ng maintenance medicine, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts na handang sumagot sa inyo pong mga tanong. Ito po ay isang food supplement na makatutulong para ma-achieve ho natin ang magandang
tulog. Available sa Mercury Drug, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy at gayon din sa John's Pharmacy at Curamed. Pero sa pinakamalapit po ninyong Mercury Drug Store, puntahan po ninyo dyan para po sa inyong Ulta Bio. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin 5 minuto na lang, 6:00 na ng umaga. Ay dun ho sa pasukin muna natin tong report ni Val Gonzales. Asahan ng matinding traffic sa Visayas Avenue hanggang Tandansora ngayong umaga. Ito po dahil sa isang event na isasagawa po dyan sa QC. Buong detalye RH5, Val Gonzales. Val. Kuya Yuel, asahan at wag nang magtaka ang mga motorista doon sa pagbagal ng daloy ng trapiko sa bahagi ng Visayas Avenue patungong Tandansora Avenue ngayong umaga. Ito'y dahil sa kick-off celebration ng Women's Month na inorganisa at pinangunahan ng tanggapan ni Quezon City District 6 Congresswoman Marivic Copilar. Ngayong oras na ito ay isasara na sa trapiko ang katabaan ng Visayas Avenue, kanto ng Tandansora Avenue hanggang Visayas Avenue, corner Congressional Avenue sa tapat ng Land Banka. Pero sa abiso ng Quezon City Traffic and Transport Management, maglalagay ng zipper lane sa kabilang lane ng Visayas Avenue papuntang Congressional Avenue. 3 lugar ang magsisilbing assembly place ng tinatayang nasa 6,000 makikisa sa selebrasyon. Ito'y ang Santuario de San Vicente sa Paul Paris at KFC Tilan Congressional at yan sa bahagi pa ng Visayas Avenue. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta dahil ang event na ito para sa selebrasyon ng mga araw ng kababaihan o buwan ng kababaihan ay yung oras na ito hanggang mamayang 11:00 ng umaga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. 2 drug suspect, timbog sa bypass operation sa Valenzuela. RH23, Edwin Duque sa detalye. Edwin. Well, sok sa bilagguan ng 2 umano'y tulak ng Cebu. Makarang masabsama ng halos 200,000 pesos sa kinasang bypass operation ng Valenzuela Police. Ayon dito kay Police Colonel Salvador Destora Jr., kinagat umano ng 2 suspect na sina alias Telson at Peter ang napatibong ng pulisya na nagresulta ng kanilang pagkakaaresto. Ikinasang operasyon sa dito kay Nelson ang matanggap ng Valenzuela Police sa informasyon kaugnay nga sa mga illegal activity nito. Nasamsam sa mga suspect ang 27 gramo ng Umano'y Cebu na nagkakalaga ng 183,600 pesos. Kabila sa mga nakupiska sa 2 suspect, isang cellphone na ebidensya na may mga transaksyon at kung saan ay nakuha rin ang gamit na motorsiklo. Naharap ang suspect sa kaso paglabag sa Section 5 and 11 under Article 26 at 2 of Republic Act 9165. Wala pa rin sa kauna sa Pilipinas, Bisarit sa Usares 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Coco Martin, isang aktor na si Coco Martin ay sinariwa po ang mga huling araw kasama ang veteranang aktres na si Miss Jacqueline Jose. Ang hatid balita mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Madamdami ng mga pahayag ni Coco Martin nang magbigay ito ng eulogy sa burol ni Jacqueline Jose kagabi. Ibinahagi ng kapamilya actor na nitong mga huling araw daw ng aktres ay nagkaroon daw sila ng malalim na pag-uusap ni Jacqueline. Nagkainuman pa raw sila sa kanilang pag-uusap at binalikan daw nila yung mga panahong nagsisimula pa lamang sa pag-aartista itong si Coco na malaki raw ang naitulong ni Jacqueline sa kanya. Parang nanay daw ang turing niya sa aktres dahil anak din daw ang pag-aalaga sa kanya ni Jacqueline. Nagtataka raw siya nitong mga huling araw ni Jacqueline na madalas daw nilang pinag-uusapan ito sa taping kapag hindi nila kasama itong namayapang aktres. Nung nakaraang Sabado raw ay nasa Baguio siya kasama ang ibang cast ng Batang Quiapo na kung saan ay dumalo sila roon sa Panagbenga Festival. Si Jacqueline daw ang madalas na pinag-uusapan nila ni Cherry Pie Picache. Sa tingin daw niya, nagpaparamdam na noon si Jacqueline sa kanya. Sa huling bahagi ng
ni Coco, sinabi niya kung gaano kadakilang ina itong si Jacqueline. Sinasabi raw niya kung gaano niya kamahal ang dalawa niyang anak. Naiinggit daw siya sa dalawang anak ni Jacqueline na sina Andy at si Gwen na meron silang inang katulad ni Jacqueline Jose. Kaya hindi raw niya makakalimutan na maging bahagi ng buhay artista niya itong si Jacqueline Jose. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Oy, yan na po ang mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa pangalan po ng DZRH News Center. Ito po si Yuel Reyes hanggang bukas. Ito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas.